Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez at shoutout kay Ropino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2856 hanggang 2860 na po. Mula sa iba't ibang aspeto ng data, hindi masyadong makatotohanan para kay Feng Chen na ihambing ang pamilyang Han sa maikling panahon, ngunit ang Wuji Summit ay isang napakahalagang bagay para sa pamilya Yang. Sa makatuwid, maingat na sinagot ni Yang Bin ang Aaron pagkatapos isaalang-alang. Sa 3 buwan, gagawin ng aking pamilyang Yang ang lahat ng kanilang makakaya upang tulungan si Feng Chen na umunlad sa lahat ng mga mapagkukunan. Sabi ni Yang Bin. Bagamat hindi nagbigay ng positibong sagot si Yang Bin, sapat na ang pangungusap na ito para sa Aaron. Kung tutuusin, masyadong maikli ang 3 buwan. Kahit na ang pamilya Yang ay may sapat na impluensya sa Yanjing, si Yanjing ay hindi lamang isa sa pamilyang Yang. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay puno pa rin ng mga kawalan ng katiyakan, na hindi magagarantiyahan sa loob ng 3 buwan, siguradong malalampasan ni Feng Chen ang pamilyang Han. Sa kasong ito, kakatawanin ko ang pamilya Yang sa Wuji Summit. Sabi ni Aaron. Nang marinig ito, ang mukha ni Yang Bin ay nagpakita ng isang ngiti na hindi may tago. Sa husay ng Aaron Chanzi, halos nakita na ni Yang Bin ang larawan ng kanyang pagpatay sa lahat ng panig sa Wuji Summit, at ang numero 1 trono ay halos nakolekta ng pamilya Yang ng maaga. Si Yang Bin ay commendat kay Yang Wanlin, pagkatapos ay sinabi kay Aaron, magpapahinga muna ako. Kayong mga kabataan ay dapat magkaroon ng mas maraming palitan. Lauhan, may party ngayong gabi kasama ang lahat ng klase ng dilag. Interesado ka ba? Tanong ni Yang Wanlin kay Aaron na may murang ngiti. Direktang umiling si Han Sanchen. Wala siyang interes sa mga babae. Kung tutuusin, may hinaharap siyang asawa na naghihintay sa kanya. Bagamat ang ilang mga kwento sa ibang mga babae sa panahong ito ay hindi maituturing na pagtataksil kay Ivory, si Han Sanchen, na sanay sa tapat na damdamin, ay talagang walang interes. Hindi ako interesado. Kung wala ng iba, uuwi muna ako. Sabi ni Aaron. Naisip ni Yang Wanlin na tiyak na sasang-ayon si Aaron, at naisip din niya kung paano ayusin ang Aaron, ngunit hindi niya inaasahan na tumanggi ang Aaron. Sa pagtingin sa nabigla na ekspresyon ni Yang Wanlin, nagpatuloy si Aaron, hindi ako si Han Jun, ang babae ay isang walang kabuluhang laro para sa akin. Si Yang Wanlin ay hindi sumasang-ayon sa pananaw na ito. Ayaw ng mga lalaki sa babae, at ayaw nila sa sex. Lauhan, hindi ka natatakot sa iyong mahinang pagganap sa unang pagkakataon, kaya ikaw ay mahiyain. Ang mga lalaki ay ganito sa unang pagkakataon. Hanggat umalis ka sa hakbang na ito, ikaw ay magiging mas parang isda sa tubig, in the future. Makakatiyak ka na makakahanap ako ng 2 taong walang karanasan na hindi pagtatawanan sa iyo, sabi ni Yang Wanlin. Han 3,000 marinig ang isang mukha berde, isang sipa sa puwit ni Yang Wanlin, sinabi, ito ang puwit, sa susunod hindi ko magagarantiya na maaari ka pa ring tumayo. Si Yang Wanlin ay natatakot na umatras. Ang kasanayan ng Aaron ay hindi para masaya. Hindi daw siya makatayo, tinatayang kailangan niyang umasa sa wheelchair sa kanyang buhay para makagalaw. Ibibigay ko sayo, tanong ni Yang Wanlin mula sa malayo. Wala na. Han 3,000 ulo ay hindi rin bumalik nang nagwagayway ng kamay. Sinabi ni Yang Bin na magpapahinga siya, ngunit bumalik siya sa kanyang pag-aaral.
Songyun, gaano katiyak sa tingin mo na makakatayo si Aaron sa pagtatapos ng Wuji Summit na ito? Nagtataka na nagtanong si Yang Bin na ang Wuji Summit ay nag-ayos na ng mga kandidato, at sila ay maingat na pinili ni na Yang Bin at Songyun, ngunit ang hitsura ng Aaron ay naging dahilan upang direktang baliwalain ni Yang Bin ang mga dating natukoy na kandidato. You don't have to worry about it at all. In my opinion, walang pwedeng maging kalaban niya. Mahina na sinabi ni Songyun na ang Apocalypse ay isang malakas, maliban kung ang ibang mga pamilya ay may kakayahang mag-imbita ng Apocalypse, kung hindi, ang Aaron ay ganap na hindi mapigilan. Alam ng mga tao sa martial arts na ang Apocalypse ay isang taong bundok, na kung saan ay naiiba sa mga ordinaryong tao. Kahit anong klaseng Panginoon sa secular na mundo, hindi sila may kukumpara sa Apocalypse Strongman. Bukod dito, ang tunay na malakas sa secular na mundo ay sumama na sa Apocalypse, kaya't walang mas makapangyarihan kaysa sa Apocalypse Strongman sa secular na mundo. Naniniwala ka ba sa kanya? Pero hindi siya masyadong nagpakita sa harap mo, sabi ni Yang Bin. Ngumiti si Songyun at sinabing, hindi mo makakalimutan ang pamilya Yao. Tinapik-tapik ni Yang Bin ang kanyang ulo at sinabing, nalilito ako. Hindi ko maalala ang ganoong mahalagang bagay. Mukhang nag-aalala ako ng sobra. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito maliban kung may ibang makakapag-imbita ng Apocalypse, o kung hindi. Sabi ni Songyun. Sa isang mahabang buntong hininga, sinabi ni Yang Bin, ang pamilya Yang ay hindi lumaki sa Wujifeng sa loob ng maraming taon. Sa pagkakataong ito, maaari silang lumaki sa prestihiyo. Gayunpaman, ang mga problemang napag-usapan natin noon ay nag-aalala pa rin sa akin. Nang marinig ito, medyo naging seryoso ang ekspresyon ni Songyun. Napag-usapan na nila noon kung bakit si Aaron, bilang isang malakas na tao ng Chanzi, ay umalis sa Apocalypse, kung napilitan siyang umalis sa Apocalypse dahil sa kanyang mga pagkakamali o iba pang dahilan. Kung mayroong ilang komplikadong mga dahilan, ang pagkakaibigan sa pagitan ng pamilya Yang at Aaron ay malamang na self-digang. Pagkatapos ng lahat, alam na alam ni Songyun ang mga tuntunin ng Apocalypse. Ang mga tao sa bundok ay hindi pinapayagang bumaba ng bundok ng basta-basta. Siyempre, ito ang haka-haka nilang dalawa. Hindi alam kung anong uri ng mga dahilan ang nakatago sa kanila. You don't have to worry about it. After all, it's beyond our ability to investigate. We have to leave it to fate. Sabi ni Songyun. Walang magawang tumanggo si Yang Bin. Sa tuwing may iba pang posibilidad, susubukan ni Yang Bin na suriin ang bagay na ito. Sa kasamaang palad, sa harap ng pagkakaroon ng Apocalypse, isang misteryosong organisasyon, siya ay talagang walang kapangyarihan. Pagkatapos umalis ni Aaron sa pamilya Yang, bumalik siya sa lugar na inayos ni Chinlin para sa kanya. Alam niya na mula nang itaboy si Shi Jing sa bahay ni Han, tumira siya sa bahay nito. Hindi alam ni Aaron kung paano haharapin si Shi Jing at hindi nagplanong umuwi. Ngunit pagkatapos na isipin ang tungkol sa buhay ni Shi Jing pagkatapos niyang lumipat sa Yuncheng, sa katunayan, si Shi Jing ay walang anumang pinsala. Siya ay may pagkiling laban sa kanya. Sa panahong iyon, naging maayos ang mag-ina, kaya bumalik ang Aaron. Ilabas ang susi, buksan ang pinto, ang masarap na pagkain. Dahil dito, kakaiba ang pakiramdam ng Aaron. Alam niya na hindi magaling magluto si Shi Jing, dahil may mga katulong sa pamilyahan na dalubhasa sa pagluluto. Ano ang amoy ng ulam na ito? Hindi ba mahirap na espesyal na binitawan ni Shi Jing ang kamay, sinubukan ni Nanay Aaron na sumigaw. Ang tunog ng mga mangkok na nabasag sa sahig ay nanggaling sa kusina. Nang lumabas si Shi Jing sa kusina, puno ng luha ang kanyang mga mata. Ang tunog ng, ina, na ito ay may napaka-espesyal na kahulugan para sa kanya, 3,000, bumalik ka, tanong ni Shi Jing, ano ang ginagawa mo, nagluluto ka. Tanong ni Aaron na may pagtataka. Nang matapos ang mga salita ni Han ay may lumabas na isa pang lalaki mula sa kusina. Wu Xin. At naka-apron siya, at halatang siya, hindi si Shi Jing, ang nagluluto. Pero, napakaganda ba ng relasyon nila ni Shi Jing kaya umuwi siya para magluto? Anong ginagawa mo? Kakaiba ba na sumusulpot ako sa bahay mo? Nakangiting tanong ni Wu Xin. Hindi ba kakaiba? Nagtanong si Han bilang tugon na ang kanyang relasyon kay Wu Xin ay hindi pa umabot sa punto ng pagbisita, pati na si Wu Xin na nagluluto sa kanyang tahanan.
Para sa diretsyong Aaron, tumugon lamang si Woo Jin ng puting mata, at pagkatapos ay bumalik sa kusina upang manatiling abala. Naguguluhan si Aaron na nakatingin kay Shi Jing, umaasa siyang makapagbigay ng paliwanag sa kanyang sarili. Kinailangan ni Shi Jing na pumunta sa Aaron at sinabing, noong lumipat ako dito, nagkataon na nakilala ko si Woo Jin. Malaki ang naitulong niya sa akin at tinuruan niya akong magluto. Nabalitaan ko mula sa kanya na maganda ang relasyon niyo. Akala ko lahat ng kapitbahay, kaya hindi ko siya tinanggihan. Magandang relasyon. Hindi naramdaman ni Han Sanchen na mayroon siyang magandang relasyon kay Woo Jin. Sa karamihan, nakilala lang niya ito at tinulungan. Hindi ka nababalik kay Han? Tanong ni Aaron. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Shi Jing. Sapat na sa kanya si Nangang Chenkyu sa pamilyang Han. Sa pagkakataong ito ay umalis siya sa pamilyang Han, hindi na niya naisip na bumalik. Ayoko nang makitang muli si Nangang Chenkyu. Sabi ni Shi Jing. Alam ni Han Sanchen na si Shi Jing din ang inaipang party sa bahay, at marami siyang kailangang gawin, kaya hindi siya sinisisi ng husto ni Han Sanchen. Kung ganoon, maaari kang manatili dito. Sabi ni Aaron. Nga pala, paano ka nakalabas? Nagtataka na tanong ni Shi Jing, para sa mga kamakailang bagay ng pamilya Han, hindi naintindihan ni Shi Jing, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari. Tanong sa akin ni Nangang Chenkyu. Sabi ni Aaron. Tinitigan ni Shi Jing si Aaron at sinabing, nanay mo ako. Ganito pa rin ba ang biro mo sa akin? Sino si Nangang Chenkyu? Hindi ko ba alam? Walang maniniwala dito, lalo na kapag sina Shi Jing at Nangang Chenkyu ay magkasama sa napakaraming taon. Natatakot ako na si Han Tianyang lang ang makakapagpabago sa karakter ni Nangang Chenkyu, sa kanyang hegemonya at sa kanyang katigasan ng ulo. Sa kasamaang palad, patay na si Han Tianyang, ibig sabihin, walang sino man sa mundo ang makapagpapayuko kay Nangang Chenkyu. Kaya paano maniniwala si Shi Jing na ang pagtakas ni Aaron mula sa kulungan ay ang kahilingan ni Nangang Chenkyu? Tinanong niya si Han Jun na magpanggap na ako, na naging sanhi ng kaguluhan sa pamilya Yang. Hiniling sa akin ni Yang Bin na magpakita. Kung hindi, papatayin niya si Han Jun, kaya walang pagpipilian si Nangang Chenkyu. Nakiusap siya sa akin para sa kanyang pinakamamahal na apo. Paliwanag ni Han. Matagal na natigilan si Shi Jing, at pagkatapos ay nagtanong, totoo ang sinabi mo, talagang nagmakaawa siya sa iyo. Hindi talaga. Aaron Wei. Huminga ng malamig si Shi Jing, na para bang narinig niya ang isang nakakatakot na fairy tale. Yuyuko si Nangang Chenkyu sa Aaron. Ito ay isang bagay na hindi pinangarap ni Shi Jing. I'm so happy. I didn't expect Nangang Chenkyu to have today. Kinagat ni Shi Jing ang kanyang mga ngipin at sinabing tila naglabas siya ng matinding galit sa pamamagitan ng pagsasamantala sa pangyayaring ito. Ngunit pagkatapos, nagsimulang mag-alala muli si Shi Jing at sinabi kay Aaron, kung gagawin mo ito, hindi ka pababayaan ni Nangang Chenkyu. Siguradong maghihiganti siya sa iyo. Alam ko, kaya nakipagkasundo ako sa pamilya Yang. Sa loob ng 3 buwan, gagamitin ng pamilya Yang ang lahat ng kanilang resources para tumulong sa kumpanya ng Fengchen. Kahit na hindi nila kayang yurokan ang pamilyang Han, magagawa nila ang Fengchen, at ang pamilya Han ay may parehong katayuan. Hindi ganoon kadali para sa kanya ang gumanti sa akin. Sabi ni Aaron. Pagdating sa kumpanya ng Fengchen, si Shi Jing ay may mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kanyang opinyon, si Fengchen ay isang sorpresa na inihatid sa kanya ng Aaron, at walang sino man ang mag-aakalang si Aaron, isang binata, ay nagtatagna ng kanyang sariling kumpanya. Sa tulong ng pamilya Yang, ang pag-unlad ni Fengchen ay dapat na hindi mapigilan. Ngunit alam din ni Shi Jing na sasang-ayon ang pamilya Yang sa Aaron, at dapat mayroong mga kahilingan. Ano ang kailangan mong gawin ng pamilya Yang para sa kanila? Tanong ni Shi Jing. Sa Wuji Summit, lalaban ako sa pangalan ng pamilya Yang at tutulungan silang manalo ng karangalan. Sabi ni Aaron. Nabalitaan ni Shi Jing ang tungkol sa Wuji Summit, at ang pamilya Han ay nagkaroon din ng karangalan na dumalo dito minsan. Sa kasamaang palad, ang mga resulta ay kakilakilabot. Hindi lamang ang pamilyang Han ay hindi nakakuha ng anumang mga benepisyo, ngunit sila ay nawalan din ng malaki. Ang mga makakadalo sa Wuji Summit ay pawang mga nangungunang eksperto. Nasa panganib ka ba? Nag-aalala si Shi Jing. Aaron smiles. Sa lupa, biro lang sa kanya ang panganib. Paano magdudulot ng panganib sa kanya ang isang tao sa lupa?
Maliban kung si Linlong ng mundo ng Xuanyuan ay nagising sa kanyang alaala at dumating sa lupa, ang ganitong uri ng bagay ay halos imposible. Ayon sa oras, dapat ay natutulog pa si Linlong. Huwag kang mag-alala, ngayon kahit si Lolo yan ay hindi ko nakalaban. Sabi ni Aaron. Sinabi iyon ni Aaron, naisip ni Shi Jing ang huling Han 3,000 na pinilit na sitwasyon ni Yan Jun, ay talagang hindi inaasahan, dahil sobrang kumpiyansa ka, hindi ako mag-aalala tungkol dito. Ngunit kailangan mo pa ring mag-ingat sa Nangang Chenkyu. Wala siyang kailangan. Natatakot akong sumama siya sayo. Nagbabala si Shi Jing. Siyempre, hindi ire-relax ni Han Sanchen ang kanyang pagbabantay laban kay Nangang Chenkyu. Gayunpaman, sa kanyang palagay, kung talagang gusto ni Nangang Chenkyu na makaganti sa kanya, may isang paraan lamang na dapat gawin, iyon ay, humingi ng tulong mula sa pamilya Nangang. Gayunpaman, ito ay isang katanungan kung ang tulong na ito ay makakakuha ng tugon mula sa Han 3,000 ng pag-unawa sa pamilya Nangang ay nagpapakita na si Nangang Chenkyu ay isang inabandunang tao, maaring siya ay isang outsider for a long time. Nay, alam mo ba ang background ni Nangang Chenkyu? Tanong ni Aaron. Background? Anong background? Nagdududang tanong ni Shi Jing, wala lang. I'm just talking about it. Nakangiti si Han Sanshan at hindi gaanong nagpaliwanag. Natatakot ako na walang sino man sa Yanjing, maliban kay Han Tianyang, ang nakakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ni Nangang Chenkyu. Ito rin ang patunay na sinira ng pamilya Nangang at Nangang Chenkyu ang kanilang relasyon. Tapos na ba kayong mag-usap? Kung okay lang, tutulungan kita sa mga pinggan at chopstick. Sa oras na ito, lumabas si Wu Zin mula sa kusina at sinabi. Para sa kanya ang isang pares ng poster ng hostess, pakiramdam ng Aaron ay hindi makapagsalita. Inay, huwag hayaang umuwi ang mga kakaibang tao sa hinaharap. Sabi ni Aaron kay Shi Jing, at hindi hininaan ang kanyang boses, tulad ng sinasadya niyang sinabi ito kay Wu Zin. Nakaramdam ng malupit si Wu Zinchu, ngunit hindi niya ito pinansin o pinabulaanan ang Aaron. Sa halip, sinabi niya kay Shi Jing, Tia, kung gusto mong kainin ang aking mga ulam sa hinaharap, pumunta ka sa akin anumang oras, mayroon akong oras. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!